Bible in Ephesians chapter 3. So, we are in 3. Nya karon is mag-focus na ta sa 2 to 7 nga kuan. So, gipiyalan kamo sa grasya sa Dios part 2 or pinayalan sa grasya sa Dios part 2. So, last August or in a Living Word Main Church, Banawa, actually, naka-join ko missions nga seminar. So, and they share the story sa katong mga missionary, mga foreigner, at the same time, naboy Filipino, nga appeal to nga missionary, kay nag-auhag sila nga being part sa missions. And we need to understand, ang Philippines, there are 14 tribes. May tribes, magbahag yun. Di ba mo ito na? So, actually, tribes is a dialect. Makita mo, lahi tag dialect. So, mga mountainous, mo na si tribes. Parang Badyaw, tribes na. So, sa pinagi sila pag-share, sila nga missionary ni adto sa bungtod sa Sierra Madre and Caraballo Mountains. Kay ilang giadto ang Bugkalot tribes. Bugkalot tribe. Maybe wata kadung ako sa first time sa tundangog nako nga na dito'y tribe day. So sila nagpuyo sa Luzon in the Philippines, sa Mountain Province, Nueva Vizcaya o Nueva Ecija. O pidha sa mga bungtod, actually, dito sila gapuyo, o most commonly gitawag sila ilongot nga pangan. But karon gitawag sila bugkalot. So mo sila mga ethnic group. So mo ni siya nga kita to ethnic group. So tribe is an ethnic group. Kita lahat ang ethnic group. Pilipino ta, wala tayo itong Cebuano ta nga ethnic group. Muna siya uban is Tagalog nga ethnic group. So muna siya ang ethnos sa Greek. So, kinsa man ni sila? Actually, na-base silang story, 1950s after sa World War II, nanay sila niya, ang kaning mga tawhana, mga Bugkalot tribe is mga unog tao. Mga kanibal. Mga brutal ni sila, bayulinti ni sila. Nga mga tribe. So, mo ni ang usual nila nga kinabuhi. So, one of the things lang, kay makita na to nga, ang as a Christians is, may burden lang nga ilang kabuton, ilang shiran sa gospel. So, even though, kibaw sila sa background, mga tao, 90% yun, Pinoy. Sige, tangawag, Francisco Santos. Muna si Francisco Santos, siya ni volunteer para maadto, giparisan siya foreigner nga maadto sa bungtod sa Mountain Province. O before sila maadto, nipalupad sa silang aeroplano, kay ilang tanawon ang terrain kung asa sila agi o sa sila mabot. So, mangingana, so nagigasto yun ang missions. But after na, nangadto silang duhara, actually gisugat na sila og kanang chief tribe nila. Layo pa sa ilahang lugar. So pagsugat, gi-welcome sila, gidala sila dito sa padung, tudluan sila sa asa sila padung sa ilang tribo. Pero sa sige laglakaw-lakaw, gabalik-balik sila silang agi. Hantod na abtan na sila gabi. So wa gyud sila bot. Remember na ang chief tribe taga didto. Sweetos Dan, kay didto nagdako. Pero di gyud sila maabot. So unsay nahitabo pag gabi naman, nagpuyo na lang sila, naghimog tent, o nagpuyo sila dito, dapit. Ingon tong kuan nga, magpabuntag na lang ta. O katong biyo na, sige sila share sa tribe. Sige sila kisgot, sige sila sangyaw sa mayong balita. Nga pagabuntag, nilakaw na sila, o niadto na, o naabot sa tribe na. Actually, while sharing nila, katong gabi una, wala ko share nisulti kay na born again man ang chief tribe, nisulti sila, kibaw ba mo nga gahuwat ako mga katawhan dito kay punggutan mo o. So, mo na siya reason. So, makita na mo ang gahom sa Ginoo, gipasaag sila sa Ginoo balik-balik, kay nga naman, kung maabot sila itong adlaw, putlan na sila, Siya na born again naman to lang chief tribe, siya mo ni-explain na sa mga katawhan niya. Amen? That's a miracle. So, in spite of si Francisco Santos, ni-obey gyud siya, og naabot sila dito, og nakastart na gyud sila, og nanagyud sila simbahan. Og karon is
usa na gyud sila kasimbahan na sila'y language nga Bible gi-translate sa ilang kaugalingong language, at the same time mangmaligya na sila kape. Kanang tanom gyud ba, kanang kukwa. Ay kukwa? Kakao. Kukwa. Kakao. So mo na kakao. So mo na nga sila is nagpadayon gyapon. So we need to understand as Christians na atas sa mission. Mo nang napatang simbahan, amen? Because gimanduan ta nga maghimo tag disipulo in Matthew 28:19-20. As most of all, we are ambassadors of Christ. Representative ta ni Kristo. Kita mo'y tigpamaba sa ngalan ni Kristo. Mo na in 2 Corinthians 5:20. So, sama ni Pablo nga gi-commission ni Jesus Christ para sa mga hintil, kita sad mismo gi-commission ta dili man sa hintil bisag kinsa na alang sa mga unbelievers. Amen. So mo ni akong title karon, gipiyalan sa grasya sa Dios part 2. Og atong hinumduman ang matag magtotoo is gipiyalan ta sa grasya sa Dios. Tungod kay nadawat man nato ang grasya sa Dios, mo nang it's a privilege gyud nga mahimo sa tang steward or administrator or dispenser sa grasya sa Dios. So mo na atong responsibilities. Mo na nahimo ta, mo nang napata dinhi sa simbahan. So unsao man nato nga paggamitinud-anon sa grasya sa Dios. So atong basahon ang text na to, manindog ta palihog ag adto ta sa Ephesians 3 verse 1 to 13. Dayon so dita sa akong basahan, tungod ni ining maong hinungdan, ako si Pablo binilanggo ni Kristo Jesus tungod sa alang kaninyo nga mga gintil, kung nakabati man kamo may tungod sa pagpiyal sa grasya sa Dios nga gihatag ngani kanako alang kaninyo nga pinaagi sa pagpaydayag ang tinago gipahibalo dinhi kanako sama sa akong gisulat sa minubo sa inyong pagbasa niini kamo makasuta sa akong pagsabot sa tinago may tungod kang Kristo. Kaniadto sa laing mga kaliwatan wala kini ipahibalo ngadto sa mga tawo sama sa pagpadayag niini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles ug mga propeta pinagi sa espiritu. Ang tinago mao kini ang mga hintil, mga isig ka manununod nga bahin sa maorang usa ka lawas ug mga isig ka mag-aambit sa saad diha kang Kristo Hesus pinagi sa maayong balita. Niining maayong balita ako gihimong usak ka alagad sumala sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag kanako pinaagi sa paglihok sa iyang gahom. Magampo kita. Among lang itong amahan. Lord, salamat o God. Lord, it's a truly joy o God of earth o God that you send your only Son Jesus Christ, Ginoo. Amahan, ikaw lamang Ginoo God ang ngayan simbahon, ang ngayan yukbuan Ginoo. Ug salamat kay ni nga dako kay nga gasa ug wa nay mas mulabaw pa ni nga gasa Lord nga mo'y mubugtong anak. Lord, ikaw ang Dios nga dili mausab. Ikaw ang Dios nga matinud-anon. Lord, sa adlaw-adlaw naghatag nagtagad ka namo. Lord, nagdumala ka sa mong kinabuhi o God ug labaw sa tanan Lord nga kanunay minimo Lord painunduman sa imong kaayo Ginoo God ug sa unsa mo nadawat. Busaman, salamat Ginoo. Dalaygon ka. In Jesus name we pray. Amen. Amen. So malingkod ta palihog. So si Pablo, nagsugod siya sa intercessory prayer, verse 1. Sa simbahan sa Ephesians, pero makita na to nga ni-deviate siya, kaya ni-try siya, kaya ni-explain na po siya, kung unsa gayud ang mystery sa Ginoo. So, mana nga, in verse 14, diya nagsugod na po balik ihang pag-ampo. Ningon siya sa verse 1, binilanggo siya ni Jesucristo or Kristo Jesus alang sa mga hintil. So we need to understand, last Sunday, binilanggo ta in the sense nga sa unsa man sa pamaagi ni Kristo. In fact, ang kang Paul literally siya nga nasa prison sa nagsuwat siya ani. So mo sila concern kundi ang simbahan ra gyud sa Ginoo, ang gospel ra gyud. Sa atong pagkabilanggo, which is duha ka klase nga in spiritual sense binilanggo na ta ni Kristo. So ito pa na set free na ta sa sala, sa yawa, sa kalalibutan, sa tinguha, sa unod, karon nabilanggo na ta diya ni Kristo. It means wa na gyud tay laing tabahoon, in each corner is alang lamang kang Kristo atong kinabuhi. So atong makita gyud sa kada corner is si Kristo nga atong gisilbihan.
Muna kung binilanggo ta ni Kristo, it means dili na kita'y magbuot sa itong kinabuhi. Kung binilanggo na ta ni Kristo, dapat si Kristo na magbuot sa itong kinabuhi. Sama sa binilanggo ka, di ka kabuot sa imong kinabuhi. Ang warden yung magbuot mo. Kung asa ka pa dong, di ka basta-basta makagawas. So mo niya ang pasabot nga binilanggo ni Pablo. So karon is nakita na to nga si Pablo nga nagsulti siyang kalisdanan ug pag-antos pinaagi sa pulo nga binilanggo, iya sang gisulti dinhi nga mga hintil is mga katawhan na sa Dios. Nga mao ni siya ang pinaagi nga ang simbahan mao gi nature. Unsa nature sa simbahan is mahitungod na sa Jews and Gentiles. Nga ang simbahan pinaagi sa pagwali mahitungod diha ni Kristo ug nakabaton gyud ta og kinabuhing dayon og relasyon namo nang makaadto na ta sa Dios sa samang paagi sa mga Hudiyo. So, mo na nga dako kini nga personal nga application or lesson sa atong kagulingong kinabuhi. Kay si Pablo nagsilbi gyud usa ka example kanato mga magtutuo nga isip Ephesians nga simbahan nga gi-take gyud mission para mailhan gyud si Kristo sa tanang tao. Mo na ikaw as kita simbahan as magtutuo dapat muhimo gyud tag mission para daghan pang makailan ni Kristo. Mo nang atog yung i-acknowledge ang papel ni Pablo nga grabe gyud yang focus and passion para lang mapadayag gyud si Kristo. Wa gyud niya gibaliwala ang mission niya. Mo nang si Pablo gitagaan sa Ginoo kani nga ministry sa pagwali ni Kristo is the same time ikaw ako gitagaan sa daan nga mission isip simbahan. Amen. Dili ni para sa pastor, dili ni para sa mga tao. As kung believers ka papel sa ninimo. Amen. Mo nang napaka dinhi. Unsaon man, mo to una, punto uno, pilalanggo ta ni Kristo, ikaduha, gipialan ka sa misteryo. Ato yung ng misteryo, pastor, lahi ni nga misteryo sa yung pagsabot karon sa una. Ato ning tukion karon, ato ni i-unpack, unsa ning mystery, dini. Nga, duha ka punto lang, is revelation of Christ. Nganong gisilaygan ka sa misteryo, kay gipadaygan ka diha ni Kristo. We need to understand, ang tao di makaila ni Kristo kung dili pinagi sa balang espiritu. Amen? Huwag makaila, sama sa gingon, sa magbinuntagay pagkagwinali sa tao, kung di gyud na kanang hikapon kasing-kasing balang espiritu, di gyud na kasabot. Mo ni siya nga, gipadaygan ka. Ug tungod kay gipadaygan ka, mo nang sulugoon na ka pinagi sa Ebanghelyo. So, ikatulong punto, which is next Sunday pa nito, is kanang making known the mystery. Di lang ka na, nga nganong gintrasan ka, nganong gipialan ka sa grasya sa Dios kay ngano man, gipailagyud ka, kinsa unsa ang misteryo. Nasayod jud ka. Ipakanasayod jud ka. So, ang point 4, mo nang ayaw ka, wag tangig paglaom. Not to lose heart. So, ang main idea ni is, ang Ginoo nagpili o nag-appoint sa mga magtutuo para mahimo mong steward of God's grace. Piniyalan. Piniyalan ka sa grasya sa Diyos. Inam tupad. So, mo nang si Pablo, usa sa katao, sa tao nga usa ka misyon. Kasabot siya sa mission, o nasayod siya, nga gipili siya alang sa mission. So, mani siya nga, gisuwat gyud sa Bible, yung kinabuhi, kaya atong makita nga si Pablo, nagwi self-determination. Nga nabagi siya usa ka pangununa. Nabagi siya usa ka focus. Pinaagi sa iyang tawag nga iya yung tumanon ang tawag sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Yes. Kinahanglan gyud atong sundon ang iyang kadasig. Ang iyang focus yang kinabuhi. Kaya listen to this. Kung magkinabuhi ka karon adlaw, mas madasig pagka nga magkinabuhi ka sa maabot nimong kinabuhi. Unsa man atong second life? Amen? Muna, kung kita as believer, kung believer na karon, atong ikinabuhi karon mas madasig ba ta nga magkinabuhi ta sa atong umaabot nga kinabuhi, which is ang langit. Dili na karon. Kay kaning tanan temporal lamang ni, mga hanaw ni. Sige ta papadato, sige ta ako ag mga kuan, mo gapon di na madawat nimo, di na madamos langit. Muna, dapat atong ikinabuhi is ato nang sunod nga kinabuhi.
dito sa langit. So mo ni ikaduhang punto, gisaligan ka sa misteryo. So in verses 2 to 7, isip magtotoo, gisaligan ka sa Dios sa kaninga mystery. Actually duha klase mystery of Christ manang verse 4, manang mystery, which is mystery of the gospel. Ako ni diskantya nya mo ni ang content gyud ani nga mao si Jesus of Nazareth nga mao ang Misayas nga ikaw ug ako nagyutay pagpanabot unsay papel ni Kristo sa ato kinabuhi pinaagi sa atong kaluwasan. If we do not understand nga mao dinay plano sa Ginoo nga ikaw ug ako giluwas, that is why di gyud ta ganahan mosunod ni Kristo. Magbuot kita sa atong kinabuhi. Mo ni ang plano, ang redempted plan nga giplano nas Ginoo nga i-appeal gyud si Kristo sa ato kinabuhi. So ngano man ang mga Kristohanon gipialalan sa misteryo. Mo ni siya number 1, gipadaygan ka diha ni Kristo. Inay mo tupad gipadaygan ka diha ni Kristo. When we say gipadaygan, it means ang Ginoo mo'y nagpasabot nimo. Ang Ginoo mo'y nag-abli sa imong kasing-kasing. Sama ni Paul sa kaparisi, pero iyang tinguha gyud is mahitungod ra gyud sa iyang reliyon nga Judaism, mo nang ganahan siya mupatay sa mga followers ni Christ. Pero gipadaygan siya sa Dios sa Damascus Road. Amen? So mo ni siya ang verse 2, if indeed sa 3 dinhi, ningon siya dinhi kun nakabati man kamo. So ang pasabot ani if indeed you have heard, actually gihimo sa English word if, pero sa Greek word ani nakabati na gyud sila. Since you have heard, nakadungog na gyud sila sa ministeryo ni Pablo nga si Pablo usa ka apostoles nga gipadala sa Dios alang sa hintil. Walay nga apostoles nga muwali sa hintil, si Pablo lamang. That is why makita nato nga ang Ephesian church nasayod na gyud, nakadungog na gyud nga si Pablo mo'y gipadala sa Dios alang para sa hintil. Kaya nga naman, kay daghan kay mga Hudiyo magwali-wali sad may tungod sa may tungod sa gospel pero walay dili sila may gipialan. Mo nang uban kabantay mo na circumcision ni add nila ang balaod ni Moses. So si Pablo ani sila para makasabot gid sila kay we need to understand ang audience ya Jew and Gentiles. Og nay mga Hudiyo dinhi nga maminaw ni Pablo, taka ni Pablo wa na. So remember, mystery, meaning mystery. Only Paul gibalik-balik niya nga word nga mystery. Siya lang mga writer sa Bible, nga apostle gibalik-balik niya nga word nga mystery. Kaya nga naman, siya lamang ang gipadaygan sa Ginoo sa mystery. Nga unsa man, ang simbahan din ni Kristo, Hudiyo deg hintil. Mao ni siya ako ning i-unpack gyud. So, mo ningon si Paul, nakadungog na mo, nako, nga ako gigipadaygan sa grasya sa Dios para kaninyo. Walay lain. So, mo nga, if indeed is a Greek word, ida focus emphasis, nag-indicates nagsulti ni, nga wag yun duha-duha, siyang nahuna, nga ningon si Pablo, ako may nagdalas kamatuuran. Nga ako ni-explain ninyo, nga ako may gitagag special mission ni Jesus Christ para sa hintil. Kaya nga naman, kay because daghan sa mga Hudiyo magwaling ay add-on nila ang balaod ni Moses. Og sa Hudiyo sa dinhi sa simbahan sa Gentiles, remember duha kontra biya ni di ba last Sunday, hostility, makig-away. Bas di sila mudawat ni Pablo. Nga Pablo wa mo nagitudlo sa Old Testament. Wa mo mikadungog ana. So mao ni ang point ni Paul dinhi. Nakadungog na mo sa akong giwali sa Ephesians church ha. Nakadungog na mo ani. Mao ni akong ministry. Ako migitagag tahas ani. So, mo na even ka mga Hudiyo, kung nakadungog ko, nakakuan ko sa rabbi sa Israel, tataod na, nga di sila mo tuong Pablo. Si Pablo hintil to. Di mo ito mauyaha. Kaya naman, kaya Hudiyo ka man, di ka dawat nga mamix ta as hintil o Hudiyo. Mo nahantod karon ang mindset sa mga Hudiyo. Di ako kiba ang silang uban, pwede, pero kato siya nga rabbi. Mo na kung katos Paul, ay tong Paul, dito hintil to, mo nang nagyos mga Gentiles. Kaya until lang ang mga Hudiyo nga dili Kristohanon, di sila kadawat nga ma-mix gyud ta. Nagyos sila laing nagyod ang pamagi sa Ginoo nila. So mo ni gi-emphasize gyud ni Paul. I want you nga makasabot gyud ta ni. Kay kadaghanan gyud sa mga Ephesians church is nakadungog gyud sa ministry si Pablo. Kay ngano man nagpuyo si Pablo sa Ephesians 3 years.
So, kadungog yun sila nga gitudlo na ni Pablo. So, nganong kinahanglan man explain ni Paul? Remember, bago pa nahimugso ang simbahan, Hudiyo ug Gentiles. Nya human, ang mga Hudiyo, taas man kayong pananaw niya, di sila kadawat nga na hintil. Muna nga, giklaro gini Paul, gilabor niya nga dapat makasabot gid sila. Uyag mga hintils, inferior sad, ay di lang media kay wa may labot, mga Hudiyo raman. So kabantay mos chaos ani gipasabot ni Paul dinhi sa simbahan sa Ephesians. Muning mo sa ni siya dinhi nga ako may gipiyalan. Muning a word dinhi nga pagpiyal. It means administration, dispensation, commission. Dispensation siya may gipa-dispense, gipa-provide, gipahatag sa grasya sa Dios sa gentil. Sa lato pagasulti pa, manager. It's an office ni siya nga termino administrator. Sa asa man, in God's household. At this time pa ha, kay si Paul ba, tanaw to sa direct audience niya. So ato ning klarohon. So siya mo manage para magpanabot kay ngano man mo ni kay ang mga Hudiyo lagi di ni klaro sa Old Testament. Nga na di simbahan nga duwa sila kasabot gyud unsa nga appeal day ang Gentiles kaluwasan. Wa sila kasabot ana. Si Pablo, mo nang si Pedro sa 2 Peter, ningos Pedro, nga, unsa man, na mga sinuwat si Pablo, lisod sabton. Kaya nga naman, wa man siya padaygis Pedro, si Pablo may gipadaygan ani, about sa church. Yan si Pedro, Hudiyo biya, wa siya kadungog ani sa Old Testament. Si Pablo ra. So mo ni nga, ang word nga gipiyalan, administration, mo ni siya gisaligan si Pablo, nga siya mo distribute, mo hatag sa nga mo administer sa grasya sa Dios alang sa mga hintil. So ang grasya gihatag diha kang Pablo nga siya mo wali. Nga kamo mga Gentiles apil lagi mo sa kaluwasan, apil mo sa simbahan, equal footing mo sa mga Hudiyo, di mo feel inferior. Di mo ubos, equal watang tanan. Muna sa Efeso 2, di ba? Kitang tanan patay. Tungod sa tong sala o kalapasan. Why nilabaw na to? So, mo gingon ni Paul, gi-emphasize niya. Because si Pablo, siya magigipili ni Jesus Christ nga apostoles sa hintil. Yung bago pa ni nga church. Bago pa ni. Di pa na to nga, mo natin pagbasa nga, dili pa kada. No, bago pa ni nga church. So, ato'y butang sa context. Sa atua karon unsa man. Mo nagikaw ako, way dato, way pobre. Amen? Ay siya gipialan kay dato man siya, ako di kay pobre. Di ba? Mo nang kitang tanan, di tayo ngon ay mauwaw ko kay pobre ko, ay siya dato. Ay ako kaning dato ko or kaning kuan ko dapat superior ko. Mo ni atong context na ron. Di na about hintil. Hintil man ta, may kano din kasi may kuan din tagalaing tribo din wa man papiyar man ta, wa may Israelita din So, mo ni siya nga gipialan siya nga gihatag diha kaniya alang kaninyo. Mo ning verse 2. Kanako, gihatag ni kanako alang kaninyo. So si Pablo, listen to this, nagsulti siya sa Ephesian church, kaning ministry sa hintil, nga gipili, gi-appoint siya sa Ginoo, is ingon siya, dili na akong idea. Wala ni nakuha nako, nga mugna-mugna lang, ug wa sa ni nakuha nako sa pag-eskwela ni Gamaliel. Wala sa ni nako nakatunan, tungod kay akong pamilya, is gipiyalan sa Ginoo. Di ni nako gikan ako kundi liningon si Pablo, giassignan ra jud ko sa Dios. Mo ni ang point ni Paul. So si Pablo mo ni ang ningon siya nga gihatag ni sa Dios nako para diha kaninyo. Kaya Ginoo nagsugod ani, ang Ginoo say mo ani. Unsa may mahitabo, ang Ginoo ra gyud ani tanan. Kay siya mismo ang nagpili nako nga gipadala ninyo kay para sa akong pagkatinuwag, sa akong mga espirituhanong gananggasa, mga opportunities, mga knowledge o authority nga isip apostles sa Gentiles, ang Ginoo gyunay nagpili nako, dili nako Mo ni ang point din ni Paul nga God given to me for you. Mo na yung 1 Timothy, alam mo ato ako labasan dito. I thank Him who has given me strength, which is Him, Christ Jesus our Lord, because He judged me faithful, appointing me. Batay mo, appoint me. Ang Ginoo mo'y nagpili niya to His service para mga lagad niya. Though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent,
but I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. So makita nimo si Paul ni angkon siya nga wa jud ko'y kalibutan ni gipuli ra ko sa Ginoo. So kani grasya ang gihatag sa Ginoo nako, di ni ako ang mugna. The same with us. Kaning naangkon tong kaluwasan, di ni natong angkon sa unsa man pag-eskwela, pagpaningkamot, pag-agtog karbon sa panadiha, pamaligya unsa pa diha, gihatag ni Ginoo. Amen? Nga gipiyalan ta nga as God's grace. So, alang kaninyo. So, si Pablo, kasabot siya, nga kaning grasya sa Dios is nasa responsibility o tulubagon sa Ginoo, kaya nga naman siya may gipiyalan. Mo nang ikaw ko, isip simbahan, di ba ta kutob, tinira ta ko simbahan, kundi gipiyalan ta nga muwali gyud sa gospel. Mo invite, mo sangyaw gyud ta. Kaya nga naman, wala pa ta, gipili na kas Ginoo nga mao niya itong buhaton. Di manina, mo ni nga si Paul, nga ningo siya nga a servant of Christ. Ningo siya 1 Corinthians 9:17, for if I do this on my own will, I have a reward. But if not on my own will, I am still entrusted with a stewardship. So kasabot siya, gipiyalan siya sa Ginoo. So, si Paul, gitagag responsibility to pagwali sa gospel. Para ma-explain niya, iyang isaysay ang divine message, mga Diyos nun nga mensahe. So, laktod pagkasulti, makita na to, nga si Pablo, wa gyud niyang maangkon pinagi sa iyang pagka-bright. Di ba? Iyaha, grasya ra gyud ni. Munang gibalik niya, God's grace. The word grace here is about plano sa kaluwason sa Ginoo dinhi sa mga makasasala. Muna ang grasya is gift of salvation, gasa sa kaluwasan. Pero gitawag ni Paul sad, mao sa ni ang gasa nga pagkatinawag sa apostles para mo gahom para dad-on gayud ang mensahe sa Ginoo ngadto sa kalibutan. Mo nang makita nato nga it is God gipiyal nato sa simbahan ang Ginoo dili pastor. Listen to this. Sa akong pagka-pastor, wa ni nako eskwela, wa sa nako nahuna, wa jud ko nangandoy ani, og wa gyud ni musud sa akong nahuna. Nga mapiyalan ko sa Ginoo. Actually, kung nasayod mo, ni-graduate ko 7 ka tuig college ug wa na ko mo-take og board kay di na ko magtuon. Mao ba gyud nako, di na ko mo-take board, di na ko magtuon, bahala na. Og karon, sense of humor sa Ginoo, gitawag os pastor, tinun-anay na hangtod sa kahangturan. Makita ninyo nga, mo ni siya nga, it is God's who appoint. So, ikaw as simbahan, kung naaman ka din asa man ta atong panahon na, huwag yun ta nangita Ginoo. Ang Biblia nagingon, nata sa tong bisyo, nata sa mga butang, pero ang Ginoo mo'y naggamit og mga katawhan nga gisaligan sa grasya para ma-reach out ka. Busa, agto ka magpasalamat sa Ginoo, dili sa tao. Kay way gahom ang tao, bisag magbinuntagay patag in-invite di kaning winalihay, kung di gyud nahikapon sa Ginoo, di gyud na siya. Sumunang ay mog tan-aw sa tao. Sa Ginoo mo ni siya nga kung tinudanay kang magtotoo. Kung gipadaygan man ka diha ni Kristo. Listen to this. Sa wala pa ang kalibutan. Ephesians 1:4. Kay gitawag ka para mapasaligan ka sa mystery. Para ka na nga mystery, which is ang gospel, mao si Kristo, nga imong masangyaw sa mga dili magtotoo. Mao gini ang purpose sa church nganong gibilin ta. So, mo na ang verse 3, ningon si Paul nga pinagi sa pagpadayag ang tinago gipaybalo dinhi kanako sama sa akong gisulat sa minubo. So si Pablo nag-explain sa source, sa nature, kung as sa tinubdan og nature sa gipialan siya sa Dios nga gisalig kaniya. Nga ningon si Paul nga klaro kistanan kani nga plano kani nga pagpanabot dili ni ako gi-reveal Ginoo. Sa 3 pa gipadayag sa Ginoo. Mo na diya nga gipadayag sa Ginoo, it means the word, ang Greek word ni kanang gitangtangan og takob. Mo na sa tupay ang unahuna, gitangtangan og unsa man takob sa yawa. 2 Corinthians 4.
Mo na ang tao di kasabot sa gospel kay nganong tabunan ang iyang utok sa yawa nga di siya makasabot sa ebanghelyo. So karon is gipadayag gitangtangag takob. Remember, paparisi siya, visible, disclose. So sa hunahuna ni Pablo kaning gipadayag niya is gipahibaw na siya ni sa din man dito sa Galatians believer. Mo na I was made known is aorist tense. Nya ang revelation is contrast emphasis. Laktod pagkasulti, si Pablo nakat-on ani kaning mystery. Dili bisan kinsa, dili sa tao, dili siyang pagkaparisiyo, dili siyang kinaadman, dili siyang nadawat sa tao, kundi nadawat niya direct revelation from God. Mo na in Galatians, akong basahon sa Galatians 1:12, ningon si Paul dinhi nga kay wala nako kini madawat gikan sa tao, which is ang context gospel. Gikan sa tao, wala ako tudluin ini kundili pinaagi sa pagpadayag ni Hesus Kristo. So ikaw gako, dili ni ato gikan sang pagpadayag, gikan sa Ginoo. Sag unsa pa ka bright sa tao, sag first pa na sag unsa pa yang kuan, kundi gyud na padayon di gyud nakasabot. Look at the Pharisees sa panahon ni Kristo. Kaya ngano man gipadaygan siya, ngano ningom siya di na siya gikan niya. Because in 15:16, Galatians 15:16, iyang gihimong walay bili ang Galatians 1:15-16. Ningon si Pablo dinhi, apan sa diha nga ang Dios nga nagahin kanako sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan og nagtawag kanako pinagi siyang grasya na himuot sa pagpadayag sa iyang anak dinhi kanako aron kini akong isangyaw ngadto sa mga hintil. Wala dayon ako magpakitambag kang bisan kinsa. So gigiset apart naman si Paul before sa bakan siyang ginikanan mo nang kasabot ningon si Paul dili ni gikan nako kaning grasya sa Dios. Kaning ministry. Di ni akong mugna-mugna, di ni sa akong pamilya, kundi sa Ginoo ni gikan. So, unsa dining mystery? Unsa dining mystery? Ang mystery, actually, ang Ginoo rin nakabaw sa to ang mystery. Secret, sagrado nga skrito. Pero sa Ginoo, dili ni sekreto. Sa tao, sekreto ni. Mo nang dispensational ta nga inahinay nga revelation sa Ginoo. So mo na atong klarohon ni dinhi. It's ang mystery or sa Cebuano ni is mystery. Pagpadayag sa tinago dinhi. Kapadayon sa Cebuano tinago. So gitago pa sa Ginoo, pero sa Ginoo dinhi mystery. Giplan na gyud ni sa Ginoo. Secret ni sa Ginoo, pero gipilis Ginoo nga si Pablo mo'y magpadayag. Maunang, balik-balikon ko ni, nga si Pedro, nakaingon sa siyang letter, 2 Peter 3, na yung mga sinuwat si Pablo nga di ko lisod sabton. Yung ano man, si Pedro may idea sa Old Testament nga appeal ng hintil. Even though si Pedro may first niwali sa hintil. Kabantay mo, pag first wali hintil, ang mga Hudiyo di kadawat, o si Pedro, ni Sudi, kas balay ni Cornelius. Kaya nga naman, kaya nagtuman nga sila ra ang kaluwasan. Ningus Pablo nga, ako ba yung ditong sa, nga namon ito na may lidool ako, nag-ampo ko sa pagtong udtuha. So mani nga keep hidden. Pero sa appointed time, give-reveal na, morning divine revelation. So, listen to this. Dagang kamatuuran sa Old Testament na reveal sa New Testament. Manya? Manang gitawag og mystery ni Paul. Kasi si Paul ani Pharisee siya sigtuon sa Old Testament, di sa kita nga unsaon pag-appeal sa Gentile unless nga ang Ginoo mo'y nagpasabot niya. Amen? So mo na in Ephesians 1:10 pakli mo. Kabantay mo ningon si Paul dinhi nga Ephesians 1:10 nga awagin mo Paul, ingon nga usa ka laraw nga tumanon inigabot sa tukma nga panahon. Sa paghiusa sa tanang mga butang diya kaniya, mga butang sa langit o mga butang dinhi sa yuta. So, ingon nga usa ka laraw nga tumanon inigabot sa tukma nga panahon, fullness of time. So morning fullness of time. Gingon dinhi, nga unsa fullness of time? Nga ang hintil way labot sa kaluwasan, way Kristo, way nasod, way saad, walay paglaom, pero karon
apil na sila sa simbahan. Wa ni sa Old Testament ang simbahan biya. Wa sila yung mindset ani. So mo na si Pablo nagsulti ni siya kani nga mystery kaning tinago is iyan ining gisuwat kani adto. Previously letter mo nang kabantay mo sa verse 3, verse 2 nga ningon siya nga verse 3 nga ningon siya nga gisulat sa minubo. Ang pasabot lang gisulat sa minubo nag-refer ni chapter 1, chapter 2. Mo ni gisulat o kay ngano man gisunod ni pero sa letter ni Paul wa ni chapter 1 chapter 2. So mo ni binubo mo ni siya nga letter nga minubo nga tan-aw ninyo di ba akong ikon nga mo ni ang tinago. So in verse 4 ningon si Paul dinhi sa inyong pagbasa niini kamo makasuta sa akong pagsabot sa tinago may tungod kang Kristo. So kani sa ako about which sa lang English in by referred o sa referred sa gisulat sa verse 3 nga ang mga Gentiles is mga Gentile nga believers is nga makasabot gyud sila sa plano sa Dios nga apil gyud sila sa simbahan nga gitawag gyud sila sa Dios. Kay sa panahon ni Paul sa kani nga pagsuwat ang mga hintil nga unsa man maybe na mga daog-daogon sila sa Hudiyo. Maybe may sa basin wa milabot ana, mo na inferior sila. Puningon si Paul ni labor gyud sila ni Paul nga makasabot unta mo na may pagpanabot og insight nga kani nga misteryo nga si Kristo nga apil lagi mo sa simbahan. Mo ni ang gikuan ni Paul sa panahon ni Paul. So mo na nga kung nay mangutana ninyo kanong naapil ta gipadaygan si Paul sa Ginoo. Nga apil gyud ang hintil. Kay kung makasugat mo Hudiyo, di mo dawaton og sa Hudiyo. Nga apil ka sa kaluwasan. Kay sila ba gyud nay Ginoo. Kay ngano mo, kadungog sugog rabay sad ang ilang Mesiya dili na tao. Unsa ilang Mesiya? Collective people. Nga unsa man, ang nasud nga Israel. Mao na ang Mesiya kay ngano man, ang Mesiya kay mao ko ni mutabang kay kabantay mo sa Israel. Kanang dili mo tuon Jesus Christ pa ba? Kay sila may nitabang hatag og mga tubig, kuryente, mga technology, mo na ilang aim ron man ang ganahan sila mutabang. Kay mo na ilang meaning sa Mesiyas katupot og laing rabay ako na panunan. Mo na di na sila mutuog tao nga Mesiyas. So maybe po dili tanan kay sila kay grabe man lang technology, grabe man sila ka-advance. Nga ilang mangga mas lami pa sa tong mangga. Po dinis sila nag-discover sa tong mangga nga lami tamis kayo. So di ba ang mangga na to nga dagko may tamis, ilang mangga gagmay tamis gyapon. So nga tamis gyud. So mo na nga kay disla kasabot mo ni si Paul, iya yun ipadayag yun dinhi nga you can understand my insight into the mystery of Christ. Gini yung suwatan nga makasabot na mo nga nang may pagpanabot. Kanang understanding is comprehend. Nga na may hinay nga panghunahuna. Mo ni the word insight here is imong i-build up, putting together nga para imong masabtan. Latod pagasulti, pamalandungan. Kadaghanan na to, di na taganahan mamalandong about pulong sa Ginoo. Mas mamalandong patangkat nil. Nganong nagbuwag sila kaysa pulong sa Ginoo. Kay tapulan na kay mga tao mamalandong. Kaya ang pagpamalandong, building blocks, imong basyag ka ng brick game nga, ay ganun, sa nang Tetris ba? Imo i-build up nga di siya makuan. Mo nang pamalandong. Mo ning gingon ni Paul nga mapapalandungan ninyo nga mao ni nga namoy comprehension nga appeal mo sa simbahan nga mao na si Kristo. So mo nang mystery of Christ. In Colossians 1:27, unsa ni nga mystery in Christ? Awas Colossians 1:27. Para ma-amaze mo. Unsa ni ang tinago diha ni Kristo? In 1:27, Colossians 1:27, ningon siya ni, nihukom ang Dios sa pagpailang ngadto kanila usa ka dako sa himaya sa maong misteryo alang sa mga hintil nga si Kristo nga mao ang paglaom sa himaya anaa ka ninyo. So unsa man
Si Kristo anaa kaninyo. Inam tupad si Kristo anaa kanimo. Mauna siya ang mystery of Christ. Nga kay you need to understand ang kaluwasan kaniadto sa Hudiyo. Nya karon si Kristo nagpuyo na nato. Amen. So mo ni nga si Kristo naa nato nagpuyo nato dinhi ka nato. That is why ma-admitted ta sa simbahan. That is why na tayo access sa amahan because si Kristo naa nato. Mao ni ang pasabot nga ang Jew ug Hintil na belong na in one unit. Member na ta sa one body. Balaan na ta nga temple o unsa man panimalay na ta sa Dios because si Kristo naa nato. Mao ni ang paglaom ni Paul nga angay natong masabtan nga kani nga pagpaggihatag nga insight nga gikan sa Dios nga mao ni nga mystery sa ato ang kaluwasan usa na ta. Isuna og context sa ato ang situation karon, sa atong kuan karon. Wa na nay dato, wa nay pobre. So Kristo nga na nato, that's why di ta mo tan-aw sa tungod nga mas taas ta, mas edukado ta, mas maayo pa ta sa uban pinagi sa pulong sa Ginoo, sila dili. Dapat tangtangon na nga mindset. Kaya nga naman, kay mao ni ang ingon nini nga si Kristo naa ka nato. Mo nang si Pablo naningkamot yun, nangugat gyud siya dinhi para iyang matabangan ang mga magtuto nga makasabot gyud sa mystery. But we need to understand, it is the Spirit of God mo pasabot kanila. Dili si Pablo. So look at this. If you look at kaning tanan na to, nga gipasabot ni Paul sa Ephesians, kay mao pa may pagsugod nga simbahan. Duha ka Jews ug Gentiles, duha ka grupo. Dahil lahi mga namatan. Diba? Ang usa superior, ang usa inferior. Mo ning gi-emphasize ni Paul nga makasabot mo sa misteryo nga mao si Kristo. Muna sa simbahan, wanay dato, wanay pobre, wanay superior, wanay inferior. Equal na ta diha ni Kristo. So unsa man imong giagian kaniadto, unsa man imong pas, kung igipasaylo na kung nanas Kristo nimo, pariha na tang tanan. Mao ning gingon ni Paul, as stewards of God's grace, mao ning nga mystery nga gi-reveal man si Ginoo, gipadaygan kani, dapat ato sa ni isangyaw sa uban. Kaysa dihang kung kibaw mo mo ni akong gingon nga nganong dagaan ta ni gibugaton gipadayag ni Kristo. Listen to this. When Peter nagkuyog ni Jesus Christ for 3 years, unya gipangipangutan ang tanang ayang apostoles sa pinaka potente nga pangutana. Si kinsa man ako? Diba? Itubag si Pedro nga sa man, you are the Christ, the Son of God, the Son of the living God. Sa may tubag ni Jesus Christ, sakto jud ka Pedro. Salamat ko nga nakakuha jud ka. Kung dili unsa may sulti ni Jesus Christ, bulahan ikaw Simon Bar-Jonah. Kay kaning butang nga wala gipadayag pinagi sa unod ug sa dugo. It means dili tawhanon nga nakaila siya ni Kristo. Kung dili gipadayag ni gikan sa Ama dito sa kuman nga naa sa langit. Mo nang ikaw ako natay responsibility o accountability ta, makigusay ta, gipadaygan ta sa gospel. Amen? Mo nang steward ta, gipialan ta, gipadaygan ka sa mystery, gintrasan ka sa mystery because gipastagaan kag pagpanabot. Gitagaan kag pagpamalandong nga ang ebanghelyo nga mao si Kristo mo'y makaluwas na to ug tungod niya na nga kita nakabaton og pagtuo gidawat to si Kristo as Lord and Savior ug tungod niya na mo na isip tungod sa grasya sa Dios isip magtutuo ato sinindad-on sa uban. Amen. Ug kaning tanan pinagi sa Holy Spirit. Mo na isip magtutuo. Gigrasyahan gyud ta. Nakasabot gyud ta sa ebanghelyo. Di ba? Ug dinhi na to mangkon pinagi sa to pag-eskwela. Pinagi sa pagludluhod sa panang pila ka dagkot imong kandila diha. Kung dili grasya ra gyud sa Dios. Dini mangkon mo intellectual. Grasya ra gyud sa Dios. Ug ikaw gako tungod ani nga misteryo, jasaynan tag special work. Unsa man nga kinahanglan mo share gyud ta sa good news sa mga dili magtuto. Kinsa man ta asaynan? Amen? Nabitay gift of tops. Sabot mo gift of tops? Gift of tapol.
Nya tungod sa balang espiritu, na mo na natay gahom, mo invite. Oy, nami service, oy, nami Bible study. Kung nakay time, pwede mo jud ka maka-join. That's a simple thing. Matag mga yun, Lord, tagay kong kadasig, tagay kong kaisog nga, mo-open sa akong baba. Muna, ang question karon kung gipadaygan ka ni Kristo, nga nakaila ka diya kaniya, the question is, na ba kay commitment nga mo invite, mo sangyaw sa mayong balita? Especially karong Pasko, nga magtapok-tapok mo. Kaya you need to understand, mao ni ang dakong plano sa Dios sa simbahan nga mahimo tang pinayalan sa grasya sa Dios. O wa na gyud laing plano sa Ginoo nato. Maning purpose na ata. Amen. Ina na mao nang dakong plano sa Dios nimo, inay tupad. So ayo paghimo plano-plano gimo ha. Mao ni plano sa Ginoo. So ikaduha tungod kay gipadayganan ta sa diha ni Kristo. Ikaduha is mo nang sulugoon na ta sa ebanghelyo. So since God revealed, tungod kay ang Dios nagpadayag man sa mga magtutuo ha, ang misteryo ni Kristo, mao ang ebanghelyo, mo nang ikaw gako sulugoon sa ta alang sa ebanghelyo para atong masangyaw sa mga dili magtutuo. Mo nang verse 5. Look at verse 5, Ephesians. Balik ta. Ephesians 3:5. Ningon siya dinhi, kaniadto sa laing mga kaliwatan, wala kini ipahibalo ngadto sa mga tao sama sa pagpadayag nini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles o mga propeta pinagi sa Espiritu. Listen to this. Kabantay mo, kaniadto wala, the word wala, sa English not, wala gipadayag. Ang Old Testament saints, mga Old Testament nga sanctos, wag sila kita ani nga naisimbahan, nga mo ni planos Ginoo. Di la masabtan ni, mo ni gingon ni Paul, wala gipadayag sa sons of men, human being. Mga sons of men, tao, katawhan. Mga mo ni gigamit nga Semitic idiom. Was la kita ani hangtod ang bag-ong kasabutan, New Testament, nga gipadayag ni Pablo. Munang daghang Hudiyo mo kontra ni Pablo, kaya nga naman, di mas lang kakita sa gisulti ni Pablo. So, none of the Old Testament prophets, walay Old Testament prophets, makasabot gayud ani nga kamatuoran may tungod sa simbahan. Nga ang lawas ni Kristo is about gayud sa dili lang Hudiyo, kundi apil gyud ang Hintil. So, ang Old Testament nga sanctos, wasla masayod unsay mahitabo gyud sa umabot. Nakibaw lang sila ni Misaya, mao man lang gipaabot. Pero sa kaning gipangsulti, wasla masayod na unsa nang pagkuag Gentiles, unsa nang pamaagi sa simbahan ba, wasla idea na. Mo nang disla kita sa simbahan. Mo na ang Old Testament nga pagtulunan, di sila makarelate sa mystery sa gingon ni Pablo. Kaya nga naman, sa panahon ni Pablo pa ba? Kasi Pablo pa may gipadaygan. Even mga Old Testament nga mga Hudiyo, even mga Hudiyo karon nga dili Messianic Jew, way balang espiritu, di sila kadawat ini kang Pablo nga suwat. Mo na di sila dawat ni Pablo nga Hudiyo. Kiwa man ni sa Old Testament. Kaya ni ron. Was sila nasayod sa tinubok ang meaning gyud sa saad sa Dios kang Abraham. In Genesis 12:3, in you all the families of the earth shall be blessed. So nauna lang, unsa kapag hatag og panalangin ni Abraham sa tanang pamilya sa kalibutan. wasla kita system sa Ginoo. Pero ang Ginoo kibaw na ni. Amen? Until, look at Galatians 3:8. Awa. Os giyon sa pagsulti ni Paul. Galatians 3:8. Ningon si Pablo dinhi nga og ang kasulatan nga nasayod ng daan. Ang kasulatan nasayod ng daan. Which is ang Old Testament. O ang kasulatan nga nasayod ng daan, nga ang Dios maghimong matarong sa mga hintil. Mo ni ang interpretation ni Paul na, kay gidisclose na mas Ginoo. Pinaagi sa pagtuo,
may mapahibalo ng daan sa mayong balita ngadto kang Abraham nga nagingon, pinaagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran. Mao ning gi-quote ni Paul, Genesis 12:3. So pinaagi ni sa mayong balita ang hintil nga mabilong na sa simbahan. Amen? So mao ni siya nga si Abraham ni wa idea. Even mga Old Testament prophets. Even wa sila idea sa full meaning sa gipredict ni Isaiah. Sa Isaiah 49:6, ini siya, I will also make you a light of the nation, so that my salvation may reach to the end of the earth. Listen to this, ang gisuwatan ani nasod. Was the idea ni. Pero kung imong basahon ang Acts 13:46-47, pinaagi ni Kristo nga mo'y gihalad sa Dios Amahan nga mahimong kahayag sa mga hintil. Munang Acts 13:46-47. So listen to this, si Paul magigipadaygan sa mystery. That is why si Paul basay nisuwat sa mystery. Way laing apostle nga nagsuwat gyud mahitungod sa mystery. Amen? Secret. Pero sa Ginoo dili mystery. Disclose sa Ginoo sa tao pa lang. So mo ni siya nga, it was now revealed to his holy apostles and prophets. So holy ang prophets, New Testament prophets ang holy meaning is sanctified, set apart. Kaya sa chapter 2, holy temple, holy sanctuary. So, kisa na may niwali yan mga apostoles, si Pablo na. O ang mga prophet nga tigwali sad. Muna in Colossians 1:26 at 1:26, niingon si Paul din nga ang misteryo, listen to this, si Paul na po, ang misteryo nga nagtago sulod sa mga panahonan o mga kaliwatan apan karon gipadayag na ngadto sa iyang mga balaan. Unsay balaan? Sangtos sa mga sa iyang simbahan. Believer. So, kani nga passage nagtudlo gyud kani nga mystery tinago sa kasing-kasing diha sa Dios sa pila ka panahonan sa tanang generation sa tao, pero karon gipadayag sa Ginoo diha sa apostoles o sa simbahan na nga panahon hangtod karon. Muna sa simbahan, ningon si Paul sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. So listen to this. Ikaw ug ako, gipadaygan si Ginoo. Dili sa panahon pa kanadto si Paul nako pamahimo tang alagad sa ebanghelyo. Pero giyon sa mapagsulti ni sa kinadman ni Paul, napadayag, kundili in the Spirit. Only the Holy Spirit nga na responsibilidad nga makasabot gyud ta sa pulong sa Dios or sa gospel. So, ang Ginoo nagpili gyud kanunay og mga katawhan ngayang pilion gyud para mahimong espirituhanong panalangin sa tanang tao. Og wa gyud niya kalimti. Mao ni ang simbahan. Mao ni ikaw, panalangin ka sa tanang mga katauhan. Mga dili magtuto. Inamtupad, panalangin ka. So karon ting Pasko maron, kung may mga pamask panesko ingna yun, gold and silver, ako'y kahatag nimo. Pero si Kristo Jesus, mabadyo akong mahatag nimo. Nya, kung nakikahatag man gani, wa makikahatag, eternal life mo ihatag si Kristo. Kay mo ni siya, wa man ko'y regalo nga, ako regalo di maputos. Kibaw mo sa regalo din putos si Kristo. Kay mao niyang tinudanay nga regalo sa Pasko. Amen. So mao ni siya nga ikaw ang panalangin, dili kay mangayo. Ikay mohatag. Muna as church, as simbahan usbo na tong mind. Dapat kita mo'y gipanalanginan tang una para kita mo'y musangyaw sa kung naman kay kahatag ang material things. Before ni mo ihatag, paminaw sa nako ha. Siran sa titika sa eternal. Sang yawi sa smayong balita. Andugay na ay muha lang nay. Pangita laglain. Ay tagai. Di ba? So man siya gintan gipili ka nga mahimo kang panalangin. Inatupad mahimo kang panalangin. So man siya nga unsa man ni nga panalangin nga gikuha sa verse 6 nga mao ni ang mystery nga mga hintil is fellow heirs and fellow members of the body and fellow partakers of the promise of Christ Jesus through the gospel. Look at this is the Gentiles. The Gentiles. Article the. Gingon ni Paul. Nga unsa man? Nga apil gyud ka sa planos Ginoo. Nga luwason ka. So, mo ni siya nga
Mayroon kag Gentiles, insam ning Gentiles. Magsimbag mga Diyos-Diyos. Mga sexual immoralidad. Ignorante sa tinunanay nga Diyos. Mao ni nga hintil. Walay labot sa kaluwasan. Walay paglaom. Walay Kristo. Pero karon the Gentiles, fellow heirs of Christ. The word, kapagkita mo, talawin ko at yung Bible, fellow, sa English, fellow mani. Sa 6, ang tinago kini ang mga hintil nga, isig ka, di makita din eh. Why word nga ba? Sa English, ibalik-balik fellow 3 times. What isa, fellow heirs, was a fellow heirs and members of the body and partakers of the promise. Kundi, fellow heirs, fellow members of the body, and fellow partakers. Nganong gipasize mo ni Paul, fellow? The word fellow sa Greek is sin. From the English word synchronize. Gimix, gigroup ka, gisync ka. Sa imong cellphone nga mo sync ka, sa imong gikan sa laptop nga may sync ang kuani mo songs. Mo na ang English word synagogue, synergy, synonym. Different word but the same meaning. Kapatid, unsay synonym ana? Diba? Guwapo, unsay synonyms guwapo? Guwapa? Wa ka kuyapi. Mo ka. So, mo nang word sin. Synoptic, mo nang Bible, Matthew, Mark, Luke, synoptic, which is the same. The same sila gisuwat kinsa si Kristo. Parehas nasla milagro, the same sila. So, syncretism. So, syncretism, gimix-mix ang pagtuo. Kanang mutuos lang Kristo, mutuos siya unsa nga Buddha, Confucius, alaw sa panadya, mo na syncretism. So, sympathy or symmetry. So, mo ni word sin. So, mo ni fellow heirs, it means sin na ta, belong na ta sa simbahan, usa na ta gyud. Heirs gani manununod. Gumingon gina ang Bible sa heirs, yuta gyud na. Muna, makita mo sa Bible, ang apelyido sa tao sa una, yuta nila. Judas, the son of Keriot. Or Judas Iscariot. Kaya nga naman, taga-Keriot siya. Amen? So, mo na nga, so, manununod na ta. Muna, pinagi ni Kristo. We are joint heir. Fellow members of the body. Lawas niya ni Kristo. Which is, members na ta sa usaka komunidad. Morning simbahan. Co-member na ta. Wanay lain-lain na to. So, tungod ni Kristo, gitangtang na ang mga dividing wall. Di ba? Pinagi siyang lawas. Gidestroy niyang hostility. Manabasa, kung sa patong background, pobre, dato, culture na to, classes na to, social study, social status to, educated, non-educated, sa business, o walay trabaho, o sa panadiha, wa, ragyunay, kalabutan, we are one body. Amen? And fellow partakers of the promise. It means, nga, we are sharer of position of something. Muna, ang mga hintel, na sudat sa bagong kasabutan, muna, ang nindot kay nga saad sa Ginoo. In the present context, na ni kalabutan sa gasa sa kaluwasan nga mao si Kristo Jesus. Timan ini. Munang nabilong ka sa simbahan because of the gift of salvation nga gisaad nas Ginoo nimo. Amen? So, muna, asaman kan kinsa in Christ Jesus through the gospel. Only through the gospel mabilong ka sa simbahan. Only through the gospel, tungod sa ebanghelyo nga mahiusa ka sa komunidad sa mga Kristohanon. Kay si Kristo mao ang panalangin sa Diyos. So, that is why, kung makita nimo nga ang Gentiles nga labot na sa saad sa Ginoo, actually sa Old Testament mystery pa. Pero sa abot ni Paul, gipadayag na sa Ginoo. Amen? So, morning mystery. Nga, klaro kay tanan, nga ang pagwali sa Ebanghelyo, mo na'y maayong balita, nga mo nidala na itong pagkanilukat, pagkasiguli sa Diyos, sa tao, either Jew and Gentiles. That is why in Galatians 3:29, if you belong to Christ, then you are Abraham's seed, heir according to promise. Amen? So, gisaan ang promise sa Ginoo, Genesis 12, wala pa ta. Wala pa sigurong Cebuana. Pero apil na ka sa saad sa Ginoo dito ni Abraham. Na-fulfill na, kaya nga naman, kung mingo ka belong to Christ, born again na ka. Amen? Mo na belong niya, karon belong na ka according to the promise. So, unsa pa may saad nga di matuman sa Ginoo na to, kung kita kakasayod ta ning na-appeal na ta sa saad dito kang Abraham, nga wapay Gentiles and Jew. Amen? So, mo na ang believers,
you have been divine appointment and divinely commissioned role as steward of the mystery. Ang Ginoo mo'y nagpili nimo, mo nang Ginoo mo'y nagsugo nimo nga gipialan ka sa grasya sa Dios. Mo nang ningon si Paul diha, I was made a minister. Ingon siya, it is God's will. Mo na kaniya to pagpiyal sa grasya sa Dios, kabubuton sad ni sa Ginoo, dili ni atoa. Dili ni pastor. Butang yung conviction sa Ginoo. Kay kadaghanan sa mga tao sa simbahan, sila na magbuot silang simbahan. Unbiblical church kay tanan. Sila na magtuman unsay gusto nila sa simbahan. Kinsa ilang pawalihon, kinsa ang Bible, ang Ginoo may tagiya simbahan. Dili tao, dili pastor. That is why di ka mutuman kung unsay sulti sa tao, dapat mutuman ka unsay sulti sa Bible. Mo ni, this is what is wrong kung wag gyud ta kasabot gyud unsa ang simbahan ni Kristo. Kay somewhere na other, mas mo please tag tao kaysa Ginoo. Somewhere na other, usbo na tong pamaagi sa simbahan. That is why masulda ng kulto mo ng false teaching. Kaya nga naman, tao na may magbuot. Di na ang pulong sa Ginoo. Mo na ingon si Paul, I was made a minister, it is God's will. Di niya akong buhat, nga gipialan ko sa Ginoo, sa kaning mystery. It is God's will. Nga nahimo kong ulipon, sulugoon. Minister is servant. So, si Paul kasabot siya as sulugoon, ni submit ra siya sa mando sa high power which is ang Ginoo. Ang iyang responsibility ra gyud is mubuhat sa mando sa iyang master mao si Kristo. Mao nang si Pablo nabagi usa ka responsibilidad nga faithfully siya nga matindanan siya nga sulugoon according ra gyud sa gasa sa Dios nga gihatag diya kaniya. Nga ang gahom sa Dios mao gyud magpalihok diya kaniya. Mo nang verse 7 lastly is according to the gift of God grace which was given to me. Kabantay mo, the grace of God which that was given to me. Two times gibalik. Verse 2, karon verse 7. Gibalik-balik. The grasya nga gihatag nako. Dili ni ato ah. Bisag ako pastor, di ako taga simbahan. Di na ako ah. Mo nang somewhere na other, may ko protection na ako simbahan. Di ko ka-protect simbahan. Si Kristo may mo protect sa simbahan. Amen? Mo nang we need to understand, it is sulugoon lamang ta. Kung unsa may hatag sa Ginoo, mao ra gyud atong mahimo. So, that is why ang punto ni Pablo dinhi, ang ihabag yung dadon ang ministry sa Ginoo pinaagi sa gahom sa balang espiritu. Mao ra gyud mo ubay ra gyud siya. So, that is why ang punto ni Paul sad, iyang describe, listen to this. He is an apostle. Pero gitawag niya minister, servant. Pwede kita niya gamiton yung word nga apostle. Makita mo, humble kay si Paul. Pasabot niya, di ko mas labaw niyo, pariha ratang tanan. Amen? Kaya kasabot lang yun nga, ang Ginoo mo'y tagiya simbahan, pariha ra gyud ang tanan. Munang way magbuot sa simbahan, kundi si Kristo ra gyud. Muna ang word of God atong basihan. Kaya kung mo tanaw mo gutas tao, nga si mo'y magpadagan sa simbahan, kuyaw na mabita mag-pray ta, ato ni seek, kung sa'y kababuton sa Ginoo. Muna nga itong ganahan ta nga mobalins dako, mata ato sa na-pray. Kala nga planos Ginoo, muwat ng tas wills Ginoo. Amen? So, morning we need to understand nga, it is God who revealed to us, it is God also nga gipialan ta nga mahimutang ulipon sa ebanghelyo. So John Wesley. Si John Wesley mo ni nag-start sa Methodist Church, John Wesley. Sa iyang kaugalingon, religiously outwardly siya, pero way grasya sa sud. Mo ni John Wesley. Religiously outward, mo naging sa pastor sa ni Eliscopidis kay maminaw tin Pelo News ba. Yan naman say bread of bread of kanang Word God of God, alas 8. Yung isa nga, Christian sa nguso, hindi sa puso. Kamantay mo na, may kay musulti, Christian ko, may kay muwali, pero way kausaban. Way obedience. Wa mo daabot kasing-kasing. Kibaos ka matuuran, pero wa gyud ma-apply. Way grasya. Mo na nga, arrogante gyapon, kanang tawagan ni, masukanon gyapon. So,
mo ni si John Wesley, wa siya grasya. Nasa kaistorya, usa ka porter. Porter is kanang magalsa, kanang kagador. So, na-impress siya sa diyang college siya. Kaya ang gidiscover nga ang tao kay usabay sinina o wagay pagkaon kada adlaw, kundi tubig ra. Yang nakita. Pero siyang kasing-kasing, kaning tawhan ng porter, is puno kayong mapasalamaton kay sa Diyos. So, si Wesley, nangutana siya, mapasalamaton lagi ka sa Ginoo bisag wa kay gisulob, usabay mo sinina. Wagi kay higdaanan nga imong katulgan, or even nga imong kanaan. So, unsa pa ba imong angan imong pasalamatan sa Ginoo? Ningon si John Wesley. Og nitubag ang porter, mapasalamaton ko, listen to this, kay gitagaan ko niya kinabuhi. Mapasalamaton ko, kay ngano man, gitagaan ko niya gugma diha kaniya. Mapasalamatan ko, kay nakoy tinguha nga mga lagad diha kaniya. The reason ngano di ta mapasalamaton, kay maybe wa gyud ta kapamalandong ani. Kaya tong naon pa mi ato rang kawalingon. Muna ningon sa dinhi, ang porter na sayod siya, mao gyud niya ang realidad sa gasa sa saving grace. God's saving grace. So sama niya, kita sad mapasalamaton sad ta nga malipayon even sa itong mga kalisdanan kung kanunay lang ito inumduman ang gasa sa kaluwasan nga dako kayo nga pribiliyo nga mga lagad ta sa Dios. Amen. Muna ang Ginoo, ang planos Ginoo wala siya gipadayag kaniadto kay dili tugod kay ang Ginoo dili ganahan, kun dili kay nasa iyang katawhan, kun dili iya lang yung gipadayag sa sakto nga oras. Mao ni kani nga plano sa Dios nga ang Hudiyo Gentil nga mahimong usa ka lawas diya sa lawas sa simbahan ni Kristo, actually wa ni nadayag sa Old Testament nga ang mga Gentiles makadawat day kaluwasan. Pero wa ni madayag sa Old Testament nga ang Gentile de Hudiyo usa ba day nga magtuto equal footing in the body of Christ. Kaya kasagaran sa mga Hudiyo advance man sila, maguna sila. Pero kaning pagka-equal na to, na-accomplish lamang ni pinagi sa kamatayon ni Kristo. Di ba? Munang wanay dividing wall, usa na ta ka komunidad diha ni Kristo. So sa diyang si Paul nahimong sulugon sa ebanghelyo, gitagaan siya ang abilidad sa Ginoo, musangyaw sa gospel, sa ebanghelyo, effectively. Nagibunga. Yes, dili man ka apostoles, dili man ta apostoles, ako sa dili sa ko apostoles. Pero, listen to this, di sa ka-evangelist, pero tagaan jud kag kabubuton nga tagaan jud kag kabubuton sa Ginoo nga naka oportunidad nga musangyaw sa uban. Invite lang. Di ba? Hatag og tracts. Og kanang opportunity gitagaan sa kag abilidad, kaisog ug gahom nga di ka mahadlok sa pag-share sa gospel. Ang imuha ang ato gyung buhaton no? Kibamon sa make yourself available. Di ta ma-available ko kay mga tao busy kay cellphone. Bisag nang gawas ng matas ko, tanaw yung cellphone. Sa ganay lami. Make yourself available to God, isip sulugoon, muna kung maabot maging opportunity, andam na kadaan. Kaya kung focus ka sa alaing tao, siyang pangkinahanglan nun, nasayod ta nga Ginoo bagyoy mo tabang niya. Ang ato aragyod is ato gyud ipakita ang gugma ug ang kaluoy pinagi sa pagsangyaw sa maayong balita. Amen? The question is, willing ba ka mutuman diha kang Kristo? As ulipon sulugoon sa ebanghelyo. Wala maningog or sulugoon ba ka sa ebanghelyo? Amen? Di ba, ningon ko yung bugkalot nga story. Itong first. Ang bugkalot nga tribe, actually, nakakos lang simbahan. So, listen to this. Pag simbahan na sa elder, ang katong missionary ni agtog laing tribe. Duldor sa dito. Ang tribe, agta nga tribe. Kailan mo agta? Dili mo katkas kahoy ha. Nay agta nga tribe. So, kaning agta, na-discover niya, ang agta, kanang sensitive kay emotionally.
Kay bisag sila kuno pamilya, kung magkasumpaki, na hindi mayunan, manguan igbag, mulayas. Sama sa mga tawhan karon. Kung masultihan sa pastor, mangluod, manglayas na. So ingani ang mga agta, galisod siya minister. Ya gahi sag-u. Sultihan nimo di mo tuo, di maminaw, maminaw, di mo tuman. So struggle kay ang missionary, ug inisod siyang may tagay siya gusto niya agtuang bugkalot, pangayg advice kay tribe man sila. So dito siya iyang nga, siya nagtapok sila mga elder, ana di siya. Oy, before ko kuan ba kanang nakoy sulti ninyo kay mga itisig tabang. Di gina siya bugkalot. Ayos kami sa pasultiya. Di nakoy kuan. Di kami sa pasultiya isa. Sige kami sulti. Unsa man among matabang nimo ni ana bugkalot. Kamatay gi-prepare gyud gina bis mga isig tabang ang bugkalot niya. Unsa man among matabang no? So mo to ingon nga. Ang tabang is kaning agta kay gahi kay unya lisod kayo pas sabto nas labaw tanan emotional kayo, sensitive kayo. Ang niadto sa agta ang taga mga bugkalot. Og na born again ang mga agta. So ang missions dito ang mga bugkalot na nga mga magtotoo. Kaya makasabot kay tribo to tribo raman sila. So makita nimo andam yun ang bugkalot kay kasabot lang nga gipialan sila sa Ginoo. Munang kita andam sa tata mutabang. Kay ikaw gako tanang pagtotoo gipialan ta sa misteryo sa Ginoo which is ang gospel. Muna, dili apply sa pastor o sa church leader, kundi tanang magtuto, manager gyud sa mensahe sa ebanghelyo. Amen? Gisaligan man kana, kay tungod kay ikaw believer, nadyo kay at least one nga gift. At least one gift sa Espiritu. Pagsangyaw sa mayong balita. Kay gimando na sa Bible. So, ang kani nga question, ako ni bilin ninyo, angayan ba ka masaligan? Nga pinayalan. Am I a trustworthy steward? Dr. Bagasing, mauban akong si Buano. Angayan ba ka, ay masaligan ba ka nga gipiyalan? Tubaga na, dito sa Ginoo ayaw na ko. Imo bang gigamit ang imong gasa para sa kahimayaan sa Ginoo? Or imong gigamit imong gasa or imong giusik-usikan ang imuhang gasa. Unsa man ang time, ang unya-unya nga batasan, mo ni procrastination, unya na lang. Yang kalimot ko. Kay giunya man nimo. So mo ni sa higala, gipakamatyan ka ni Kristo, kigitagaan ka special mission. Kintrasanta. Amen? Mo nang ikaw ako nga na dinhi para mo sangyaw sa may mala. Mo na karon higala, karon season sa Pasko, kung kinsa mang tuyog nimo sa pamilya, sa panimalay nga wa kay las Ginoo, sangyawi. Dapat dili ikaw mo ma-influence, ikaw mo maka-influence. Kaya sa dugay mo sige pundok, ikaw na ma-influence. Bis ikaw tayo maka-influence. So I want you to close your eyes, bow down your head. Maybe naanin nyo nga wala pa pabatog relasyon ni Kristo. Munang muhangyo ko, kung ikaw man ni, ilhag yun nga ikaw makasasala, dawata si Kristo imong Diyos ug manunubos. Igna, Lord, I surrender my life, ako itugyan, di ko kaluwas. Ayaw unya kay wa ka masayo din sa ka mamatay. Dawata dayon si Kristo tuhui, saligi si Kristo sa imong kinabuhi. Paghinulsol. Kay mao ni ang Pasko minumduman nimo nga naay manluluwas gipadala sa langit sa Ginoo. Og ikaw magtotoo naman ka. Magtotoo man ka, I hope nga kaning mensahe matagaan kag responsibility, nga accountability gyud. Nga imo yung Panginoon kung mahadlok man ka, i-confess. Itugan sa Ginoo, Lord, mauwaw ko. Lord, di ko kibaw, o kaisog. Itugan sa Ginoo. Pangayo gahom lang yung Ginoo nga magamhan ka pinagis balang Espiritu. So, mo na nga, mudasig ko higala nga gipiyalan ta. Dapat is masaligan yun ta nga gipiyalan. Di man sa atong abilidad, kundi pinagi sa gahom sa balang Espiritu. Amahan namo nga nasa langit, Lord. Sayod ka, Lord. Ikinakita sa matag kasing-kasing nga naa din ni Amahan. Nagampo sad ko, Lord, sa mga katawhan nga nidawat karon.
Man, let it be the Holy Spirit mo kunsad ta silang kasing-kasing, Lord. Ug maangkon nila ang kaluwasan, Ginoo God. Nagampo sad ko, Lord, sa mga katawhan nga naminaw na imuhang kasimbahanan, Lord, nga mo engage gid, Lord. Lord, nga mo obey ani nga mando, o God, Lord, kaning gipialan na mo, Lord God. Salamat kay Ginoo. Imong dugo, imong giula para kami, Lord, nga imong gintrasan, Ginoo God. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.